ng salita ay paraluman. Ang tamang bigkas ng paraluman ay paraluman. Paraluman. Ang kahulugan ng paraluman ay isang salitang Tagalog na nangangahulugang isang magandang babae na nagbibigay inspirasyon o nagpapahanga sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang kagandahan o talento. Halimbawa ng paggamit sa pangungusap. Siya ay isang tunay na paraluman na nagpapangiti sa mga tao sa tuwing siya ay lumalabas sa entablado. Pahimakas. Ang tamang bigkas ng pahimakas ay pahimakas. Pahimakas. Ang kahulugan ng pahimakas ay isang salitang Tagalog na nangangahulugang huling mensahe o huling pahayag na ibinabahagi ng isang tao bago siya mawala o mamatay. Ito ay karaniwang ginagamit bilang isang pamamaalam o pahayag ng pasasalamat sa mga mahal sa buhay bago ang huling sandali. Halimbawa ng paggamit sa pangungusap. Ang kanyang pahimakas, nagpahayag siya ng pagmamahal at pasasalamat sa kaniyang pamilya at mga kaibigan. Ang pangatlong salita ay marahuyo. Ang tamang bigkas ng marahuyo ay marahuyo. Marahuyo. Ang kahulugan ng marahuyo ay isang salitang Tagalog na nangangahulugang maakit o mapukaw ang damdamin ng isang tao. Ito ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang pagkakaroon ng malalim na pagkahumaling o pag-ibig sa isang tao o bagay. Halimbawa ng paggamit sa pangungusap. Ang kanyang ganda at talino ay nagpapangyari sa mga lalaki na marahuyo sa kanya. Ang pang-apat na salita ay silakbo. Ang tamang bigkas ng silakbo ay silakbo. Silakbo. Ang kahulugan ng silakbo ay isang salitang Tagalog na nangangahulugang matinding damdamin o emosyon na naglalabas ng malalim na pagnanasa, galit, takot o ligalig. Ito ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang malakas na emosyonal na karanasan. Halimbawa ng paggamit sa pangungusap. Naramdaman niya ang silakbo ng pagkadismaya nang malaman niyang nabigo siya sa kaniyang pinakahihintay na pagkakataon. Alpas. Ang tamang bigkas ng alpas ay alpas. Alpas. Ang kahulugan ng alpas ay isang salitang Tagalog na nangangahulugang makalaya o makawala mula sa pagkaalipin, pagkakulong o paghihirap. Ito ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang paglaya o pag-abot ng kalayaan mula sa isang mapangapi o mahirap na sitwasyon. Halimbawa ng paggamit sa pangungusap. Matapos ang matagal na paghihirap, nagawa niya ang hindi inaasahang pag-alpas mula sa kaniyang mga problema. Ang una ay masimod. Ito naman yung pag-uugali ng iba sa mga Pilipino. Pagiging sakim sa kapakanan at pagkain. At kung kumain, parang wala ng bukas at parang huli na niyang pagkain iyon. Halimbawa nito ay ang maihahambing sa isang baboy ang taong masimod. Isa pang halimbawa ay napakasimod ang batang iyan na halos 5 platong kanin ang kinakain sa almusal at nanghihingi pa ng pagkain sa kapatid niya. So next pangalawa is pantablay. Ito yung ginagamit natin kapag ubos na ang baterya ng ating mga gadgets o kahit na anong bagay na may kinalaman sa baterya at kuryente. Halimbawa nito ay pahiram naman ako ng pantablay ng cellphone mo na ubusan na kasi ng baterya yung cellphone ko. Isa pang halimbawa is sa dinami-dami ng pwedeng nakawin, pantablay ko pa ang naisipang kunin, saklap. So next pangatlo, balintataw. Ito naman yung pakiramdam ng isang tao, unang sayo kung may maramdaman kang kakaiba na parang totoo, ngunit sa katunayan yan, wala naman talaga. So halimbawa dito, wait lang, parang umuulan yata. Makulimlim lang kaya, balintataw mo lang yan. So next pang-apat, pang-ulong hatinig. Ito naman yung gamit na bunga ng teknolohiya na isinasaksak sa kahit na anong klase ng cellphone, tablet, iPad, laptop at kung ano-anong gadgets. Isang halimbawa is gusto ko sanang bumili ng pang-ulong hatinig, subalit hindi ko naman alam kung saan yan mabibili. Sa panglima, batlag. Ito naman yung ginagamit natin kung may pupuntahan tayo lalo na pag malayo. Sinasakyan ito ng nakakarami sapagkat maganda na komportable ka pa. Ang iba sa mga ito ay may aircon at yung iba naman wala. Sa halimbawang pangungusap is gusto ko sanang bumili ng batlag sa Amerika sapagkat mas maganda daw ang kalidad ng mga gawa nila doon. Subalit wala akong sapat na salapi upang makapunta sa Amerika kaya mapipilitan akong dito na lang muna sa Pilipinas bumili. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Perilisa Carolino at narito pa ang lumang salita na hindi na madalas gamitin ng mga Pilipino. Una ay ang salapi. Ang salapi ay lumang salita para sa pera o kwarta. Pangalawa, suklob. Ang ibig sabihin nito ay proteksyon o pangangalaga. Pangatlo, panglaw. Ang salitang ito ay nangangahulugang kalungkutan o pagkabigo. Pang-apat, sipnayan. Ito ay lumang tawag sa matematika. Pang-lima, pitak. Ito ay tumutukoy sa isang piraso o parte ng isang bagay. Kung gagamitin naman natin sa pangungusap ang limang ito, una ay ang salapi. Ang salapi ay mahalaga sa pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, suklob. Nagsuklob ako ng payong upang hindi mabasa sa ulan.
Pangatlo, panglaw. Nararamdaman ko ang panglaw sa kanyang mga mata. Pang-apat, sipnayan. Mahusay siya sa sipnayan at madali niyang nauunawaan ang mga konsepto. At panglima, ginamit ko ang pitak para tahiin ang butas sa damit. Yun lamang po at maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo. Kamusta? Ako nga pala si Judimar Kaalim at ito ang 5 lumang salita na aking napili upang bigyang kahulugan. Halina at umpisa na natin. Kahulugan ay ang salitang unos. Ano nga ba ang unos? Ang unos ay isang salita na tumutukoy sa kalamidad, problema o pagsubok na dumarating sa ating buhay. So, halina't bigyan natin kahulugan ang salitang unos. Halimbawa, anumang unos ang dumating sa ating buhay, huwag tayong susuko dahil ito'y isang hamon lang upang mas mapalakas at mapatatag tayo. Laban lang, alaksan. So, ang ikalawang salita ay ang salitang ligalig. Ano nga ba ang ligalig? Ito ay isang kalagayan ng pagkabahala o kawalan ng kapayapaan. For example, may problema ka. Di ka mapakali or naliligalig ka dahil di mo alam kung paano susolusyonan. Yan ang isang halimbawa. So, halina't gamitin natin sa isang pangungusap. Si Pedro ay naliligalig dahil patong-patong na ang kanyang problema at ang kanyang anak ay may sakit pa. So, yun ang ligalig. Ang ikatlong salita naman ay ang salitang kalatas. Ito ay isang tala o dokumento na nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa publiko or maaari ding ito ay isang sulat o liham. So, halina't bigyan natin ng halimbawa or gamitin natin sa pangungusap. Ang nakatala sa kalatas na aking nabasa kanina ay mga mahalagang impormasyon o balita patungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran. So, ang ika-4 na salita ay ang kalupi. Ano nga ba ang kalupi? Ito ay mas kilala bilang pitaka or wallet in English. Ito ay pinaglalagyan ng pera at card or ID. So, gamitin natin sa pangungusap. Ang kalupi ni Juan ay naglalaman ng 3,000 piso at kanyang ID or card. So, ang panghuling salita ay ang salitang panibugho. Ito ay mas kilala natin sa salitang selos. Ito ay ang pagkainggit or paghinala sa ating kasintahan or kinakasama. So, gamitin natin sa pangungusap. Si Carlo ay nakakaramdam ng paninibugho sa tuwing nakikita niya ang kanyang kasintahan na nakikipag-usap sa ibang lalaki. Yun lamang, maraming salamat.